Samantala, sa pagtatapos ng taong 2023, ating balikan ang mga istoryang sumasalamin ng kagandahang loob ng ating mga kapuso. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Kung kagandahang loob ang pag-uusapan, taglayan ng bawat Pilipinong handang iabot ang mga kamay sa nangangailangan. Maraming beses nang pinatunayan ng ating mga kapuso ang kabutihang walang hinahangad na anumang kapalit. Ating balikan ang mga storyang nagsilbing lakas, inspirasyon at patunay na walang hihigit pa sa ligayang makatulong sa kapwa. January 2023, nang mamahagi ang Philippine Nurses Association of America, Washington DC ng 10 communal toilet, bathroom at health hubs sa mga katutubong Aita sa Sitio Bagong Silang, Barangay San Pablo, Castillejo, Zambales. Problema sa lugar ang kawalan ng maayos at malinis na palikuran. Kasabay nito ang pangamba sa kalusugan ng bawat batang Aita na dumudumi na lang kahit saan. Feeling blessed naman ang 59 anyos na pedicab driver matapos mabiyayaan ng bagong pedicab sa Mangaldan, Pangasinan. Mahigit 2 dekada ng pedicab driver si Mang Lorenzo Kidilig ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Dahil walang sariling pedicab, nagbaboundary lang siya sa kakilala na may-ari ng pedicab. Isang Good Samaritan naman ang kumupkop sa ilang senior citizen na palaboy sa lansangan sa Dagupan City. Mahigit 2 taon nagsilbing tahanan ni Tatay Carlito ang maingay na lansangan sa Dagupan City. Walang maayos na pagkain, walang maayos na tulog, nakadagdag pa sa pasanin niya ang iniindang karamdaman sa paa. Ang Good Samaritan na tinutukoy ni Tatay ay si Reynald Soriano, isang university instructor at ilang taon na rin nagsisilbi sa simbahan. Ngayong 2024, naway ang mga kwentong ito ay maging daan na piliing maging mabuti at may malasakit sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.